All idea ka na nape-prevent naman yun. Kaya lang syempre, hindi na all the time may ginagawa ka. Mamaya maglaro sila. So natatakot ka na mahasya tapos mag-worse yung situation pag wala kang idea na kung paano yung gagawin. Laging alalahanin ni Menchie ang kalusugan ng kanyang dalawang anak, lalo na nang tamaan ng hand, foot and mouth disease ang kanyang pamangkin, na 1 kwarto lang ang pagitan sa nila. Pangamba niya baka mahawa rin ang kanyang mga anak matapos niyang masaksihan ang hirap na dinaranas ng mga bata kapag dinadapuan ng sakit na ito. Higit pa rito, mainiingatan niya ang kanyang sanggol na higit na maselan at madaling pitan ng karamdaman. Mahirap. Kasi kailangan 24/7 kang hindi nila sasabi yung yung masakit, kung ano yung nararamdaman nila. Usually pagka ganun na may masakit na sa kanila, iyak na lang yan ng iyak, nilalagnat, hindi makakain. Siyempre mamamayat yung bata, mas lalo kang magwo-worry. Siyempre anak mo yan. Sa pinakahuling tala ng Department of Health as of August 9, 2025, umabot na sa 37,368 ang kaso ng hand, foot and mouth disease yung taon. Mataas ito ng 7 beses kumpara noong 2024. Ilan sa mga rehiyon na nakapagtala ng pinakamaraming kaso ay ang Region 6 Western Visayas, Mimaropa, Central Luzon, Region 3, National Capital Region at Calabarzon. Ang ilan ngang lugar, gaya ng Gitago, Misamis Oriental, nag-anunsyo na ang lokal na pamahalaan ng pagkakansela ng klase sa parehong public at private schools magmula noong August 19 hanggang August 28 dahil sa hawahan ng hand, foot and mouth disease. Paalala ng Department of Health, bagamat hindi kasing taas ng respiratory illnesses gaya ng COVID, ang HFMD nagre-ratio pa rin ng 1:10 ng hawahan nito, partikular na sa mga batang nasa edad 5 pababa. Bagamat hindi nakakamatay, mabilis naman ang pagkalat nito at maaari ding mahawa kahit mga matatanda, hindi lang bata. Ilan sa mga sintomas nito ay lagnat, singaw sa bibig, pananakit ng lalamunan, butlig sa palad at talampakan. Ayon sa kagawaran na itatransmit o naihahawa ito sa pamamagitan ng direct o physical contact, pagbahing, laway o paghawak sa hinawakan ng isang infected ng HFMD. Paalala ng ahensya na isagawa agad ang self-limiting habang nakararanas nito. Sa mga bata, mainam na wag munang papasukin sa paaralan ng 7 araw dahil kusa rin ang paggaling nito matapos ang 1 linggo. Muli ring binigyang diin ng ahensya na ugaliin ang paghuhugas ng kamay upang makaiwas sa bakterya o virus na dala ng naturang sakit. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.